Welcome back mga kababayan sa aking YouTube channel. At ngayon nga ay may mga kababayan din tayo tungkol daw sa nagtatanong tungkol sa bakit daw pahirapan ng babaeng makaalis papunta dito sa South Korea. May mga dahilan yan. Bakit kukunti lang ang nasiselect ng mga babae dito para magtrabaho? Karamihan ay hindi na nakakaalis. Unang-una dyan mga kabayan, syempre mas malakas ang lalaki kaysa sa babae, di ba? Pangalawa, ang trabaho dito sa South Korea, karamihan, hindi ko nilalahat sa karamihan, ay tinatawag lang 3D. Dirty, difficult, dangerous. Ayan, tatlo na yan. Kaya dyan pa lang sa tatlo na yan ay talaga namang kahit ako ay employer, kapag ang company ko bakalan, buhatan, bakit ako kukuha ng babae, di ba? Pero may mga trabaho din naman dito na magang lang ang trabaho at may mga nakakalis ng mga babae, di ba? Kahit pakunti-kunti, ay yung karamihan ay sa mga electronics. Kasi may mga company din naman dito ng mga electronics, at mayroong sa food processing, mayroon din sa mga katayan ng mga manok, packaging. Kaya yung ibang mga babae ay nasisilik din naman. At dito nga tayo mga kabayan, tabi ng swimming pool. Ito ay libre lang, daming naliligo. Tapos mayroon ng mga tindahan. Ayan. Ayan, hindi mo lamang kung hanggang anong oras sila dyan. Daming tao, init na init sila. Ayan. Yung ibang company dito ay hindi kumukuha ng babae kasi nga mahirap ang trabaho dito. Karamihan mahirap ang trabaho dito. At yung ibang ang kakilala kong babae dito, ang trabaho yung isa napunta siya sa yung nagkikilo daw siya ng mga bigas, ng mga sibuyas, binubuhatan din, nahirapan siya. Tapos ang ginawa niya nagpa-release siya, pinayagan naman siya. Nagpa-release siya, na-hire ulit siya sa ibang company. Ang napuntahan naman niya ay furniture. Ay grabe naman daw, ang hirap din ng trabaho. Tapos sabi niya tatapusin na lang daw niya yung kontrata niya at uuwi na siya. Tapos yun nga, natapos yung kontrata niya, ang sabi ng amo niya gusto pa siyang pabalikin. Siya na yung umayaw dahil nga nahirapan na. Tapos yung isa namang kakilala kong babae napunta sa yung packaging ng ng mga manok. Tagapak siya ng mga manok, at hanggang ngayon nandito pa rin sa South Korea. At yung isang babae nga din napunta naman sa electronics, at hanggang ngayon nandito pa rin siya sa South Korea. Kaya ang sa babae parang swertihan lang din, kasi minsan sa babae napupunta din sa talagang hindi kaya. At katulad nga nung isang kakilala ko, di na bumalik kasi puro mahihirap din yung napuntahan niya. Halos trabahong pang lalaki din, tent din sila dito. Yan. Parang gubat din, yan. At isa pa, kunyari babae, siyempre isipin ng ibang employer, kunyari babae, kung i-hire nila, siyempre ang babae, hindi natin alam yan. Kahit may asawa o dalaga, pag nagkaroon yan ng kakupol-kupol dito sa South Korea, ay pag hindi nag-ingat, siyempre mabubuntis. Ano bang gagawin pag buntis? Hindi naman yan pwedeng dire-diretso yung trabaho, kasi may time na pag malapit ng mga anak, maglilib at maglilib yan. Paano ngayon ang mangyayari pag malapit ng mga anak yung babae? Siyempre ako yung employer, alangan namang
Alangan naman paanakin mo yun sa loob ng company mo, di ba? Eh, siyempre ibibigyan mo na yung leave, mga 6 months, o kaya iuwi ng Pilipinas at mga anak. O, di ba? Mahirap kasi yung nandito mga anak kasi wala namang mag-aasikaso, di ba? O kunyari mag-asawa, ganun, nandito, maglilib pa rin talaga kahit nandito yung asawa sa South Korea. Kaya isa din yan sa dahilan, ano? Saka yung hirap ng trabaho dito, isa yan sa dahilan. At may kakilala nga ako na dati kong katrabaho nga dito na umuwi na ng Pilipinas, na ang sabi nga niya sa akin, mas maraming natatanggap na mga babae sa Japan at sa Taiwan, kasi nga karamihan dyan sa Japan at Taiwan ay puro mga halos mga electronics dyan, ano? At ang sa mga lalaki nga ay sa mga weldingan, mga shipyard. At ang sabi nga niya mas high-tech ang mga gamit sa pabrika sa Japan at Taiwan kaysa dito sa South Korea. Kasi dito sa South Korea, ang kagandahan nga lang dito sa South Korea, kaya ang daming nagpupumilit ditong mag-apply kahit ang hirap-hirap mag-apply dito, number 1 nga dyan yung sweldo. Number 1 yung sweldo, kaya maraming nagtsatsaga dito kahit mahirap ang trabaho, kinakaya nila. Alang-alang sa sweldo na malaki para mabigyan ng magandang kinabukasan ang pamilya nila. Swertihan na lang din. Sa amin nga, isipin mo, nakaupo lang kami sa trabaho ha. Bakit ayaw kumuha ng amo ko ng babae? Di ba? Kung tutuusin, tagaang ng trabaho namin, nakaupo lang. Dapat kukuha siya ng babae. Ayaw din niya ng babae. Kasi nga, ang trabaho naman namin dito, kumbaga minsan sa loob ng 6 months may i-deliver sa aming mga produkto. Kunyari dadating 3 container, 2 container, mantakin mo pag nagbuhatan na, syempre mabibigat din. Halos inaabot kami ng 2 oras, dire-diretso yon sa pag-unload sa container. Ang dami, mga tripod. Kaya minsan talaga may buhatan din sa amin. Hindi naman yung trabaho namin dito ay lagi na lang nakaupo, ano. Sa bagay na yan hindi ko naman sinasabi na wag na kayong mag-apply dito mga babae, ano. Hindi ko pwedeng sabihin yan kasi kanya-kanyang kapalaran lang talaga yan Kung para sa iyo talaga yan. Talagang desidido kayo, mag-apply kayo dito kasi yun talaga yung pangarap nyo Ito talaga yung bansa na gusto nyong puntahan. At meron kasing sitwasyon dyan na hindi naman talaga natatanggap sa Taiwan at sa Japan kasi nga mahigpit sila pagdating sa mga qualification, ano. May height limit dyan sa Taiwan. At yung iba nga nating kababayan, pag hindi kunyari natanggap sa Taiwan at Japan, dito nag-a-apply sa South Korea at dito sila nakakaalis. Kaya ang kapalaran ay ikaw mismo ang gagawa. Hindi yan kusang dadating sa iyo. Kailangan mong gumawa ng paraan para mahanap mo ang kapalaran mo. Ganun lang yun. At yan lang muna sa ngayon mga kabayan. Maraming salamat sa panunod at sana'y may natutunan kayo sa video ko ngayon. At magkita-kita ulit tayo sa susunod ko na upload ng video. Bye bye!